Laguna. Yun po. Kaya pala magandang lalaki si Father Ann. Of course, the Reverend Fathers, the Lazarite family, sisters, our brothers and sisters in the Lord, the government officials, the barangay captain for allowing us to use this beautiful gymnasium, elected officials, servants of the church, and all of you, my dear parishioners of Our Lady of Hope. Once again, Happy Fiesta! Alam niyo po, sa amin sa Kabiyan na Reysia, pag sinabing Happy Fiesta, ang sagot, tuloy po kayo sa amin. Happy Fiesta! Tuloy po kayo sa amin. Salamat po, napilit din. Sa Fiesta, tama po, no? Quasi Parish. Hopefully by next year, there will be a declaration that you will be a full-fledged parish. Amen. Tama-tama po, mga kapatid, itatayo natin ang bagong simbahan. Tandaan po natin, remember when we had the establishment of the parish, ang sabi natin, pwede po magkaroon ng parokya na walang simbahan. Amen. Tulad po dito, lalabas si Marityon, pwede. Pero hindi pwedeng walang simbahan na walang tao. Amen. Kaya, mahalaga yung tao, yung sambayanan, kesa sa gusali. Amen. Pero, kapag naman ang sambayanan, tulad natin, ay totoo, genuine, sa ating pananampalataya, sigurado, matatayo at matatayo ang simbahan, tahanan ng Diyos. Amen. Kaya, dito kong tanong sa inyo, maitatayo ba natin ang ating simbahan? Amen. Sabihin sa akin, paano po, Bishop? Ilakas nyo, ugo. Ang sagot, nasa inyong bulsa. Amen. Amen. Nasa bulsa natin. Kaya, tandaan po natin, dapat maibigay natin dahan-dahan. Tama-tama po sa Ebanghelyo ngayon, na napakahusay na binasa ni Father Ann. Ako po, gusto ko na pong magbisa ng Ilocano. Kaya lang po, pag nagbabasa ako, wala akong tigil sa katatawa, ako lang mag-isa. Dahil hindi ko po alam ang pinisa sa sabi ko. No? Kaya hindi ko makaya. So, congratulations sa mga paro natin. Sa gospel po natin ngayon, hindi po ang problema nila. Sabi ng Panginoon Jesus, pakainin ninyo ang 5,000 lalaki na yan, pati ba, kasama bata, mga matatanda. May solusyon. May dalawa siyang solusyon po narinig natin. Solusyon ni Philip at solusyon ni Andres. Sabi po ni Philip, 5,000 tao at pakainin natin now na. Ngayon na, saan tayo kukuha? Malaking problema yan. Maraming bibigyan. Maraming tao yan. Imposible. Sabi ni Jesus, give them something to eat. And what Philip saw was a huge problem. A huge problem that he, with Jesus, can't be solved. Sabi nila, it can't be done. Mahirap po yan. Pero ang ganda ng solusyon ni Philip, pareho ito ha, magkasama ni Jesus, pero isa ang nakikita, pero magkaiba ng pananaw. Nakita maraming tao, problema kay Philip. Pero po, kay Andrew, iba. Sabi po niya, ito po yung isda, ito po ang tinapay, ito ang isda. This is not enough, but with you, Jesus, nothing is with Jesus. So, Philip saw the problem.
Andrew saw Jesus. Philip, there is no solution. For Andrew, there is Jesus, there is solution. Amen. Ano ang pagkakaiba? Disposition. Attitude. Ito po, pwede po pag nakita nila ang lugar nito, sasabihin nila, ay mahirap. Pero pag tinanong mo si Father Gabi, anong tingin sa lugar na ito? Ay parang langit. Di po ba? Doon sa baba, mainit, sinusunog sila. Dito, pinipreserve sila. Attitude. Amen. Ugali, disposition. So mga kapatid, ulitin ko po, malaking problema, tingin ng dalawang alagad kasama ni Jesus. Yung isa problema, yung isa solusyon kasama si Jesus. Natatandaan niyo po si Pedro nung sila naglalayag na sa bangka. Tapos, nakita nila si Jesus. Sabi ni Pedro, nakita ni Pedro si Jesus naglalakad sa tubig. Panginoon, ikaw ba yan? Oo, sabi niya, pwede ba akong lumakad sa tubig? Pwede, halika. Nung nakalakad po si Pedro, pero nung makita ni Pedro, yung napakalaking alon sa likod ni Jesus, siya'y lumubog. Bakit? Nung nakatingin kay Jesus, nakakalakad sa ibaba ng tubig. Nung nakita yung alon, lumubog. Bakit? Disposition, attitude, ugali. Mga kapatid, ang obispo, dapat may ganung panalangin. Ang mga pare, maging ang mayor, vice mayor, kapitan. Sa buhay po natin yan. Hindi po natin ito alam po natin na lahat. Malaki po ang korupsyon sa Pilipinas. Amen. Napakalaki. Kung ito'y matitigil, mabubuhay tayo magtiwasay. Pero, kahit na may korupsyon, alam niyo po ba yung salitang korupsyon? Dito ba? Galing po sa salitang Latin, cor, C-O-R, rupture. Cor, C-O-R means heart. Kaya yung rupture is breakage, pagkasira ng puso. Kaya yung mga kurap, sira ang puso. Pag sinabi ng sira ang puso, walang Diyos. Ano ang puso na walang Diyos? Sira. Pwede maganda yung bahay. Pwede maganda yung taniman. Pwede maraming sasakyan. Pwede maraming ani. Pwede nakakatapos ang pagbawat anak sa pamilya. Pero pag walang Diyos, sila. Kahapon po, pinagdiwang natin. 2 days ago, pinagdiwang po natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, nanay at tatay ni Mama Mary. Matandang pareho. Nagkaanak sila 60-65. Noong panahon po na yun, ang walang anak, sinumpa ng Diyos. Kaya itong dalawang matanda, sinasabi na kahit kami sinasabing sinumpa Panginoon, buo ang aming puso sa paniniwala sa iyo, kami iyong kakalugdan. At kinalugdan niya. Bakit? Buo ang puso. Bakit? Naroon ang Diyos. Sa parokyan tulad natin, Our Lady of Hope, kinakailangan ang pari, ang mga leader simbahan, leader pamahalaan, dapat buo ang puso. Kapag buo ang puso, ibig sabihin, naroon si Jesus. At kapag naroon si Jesus, walang bagay, walang problema na hindi masusolusyonan. Amen! At walang bagay na problemang hindi mapagtatagumpayan. Amen! At walang sira sa buhay na hindi kayang mabuo. Bakit? Sapagkat tunasan si Jesus, pag si Jesus, walang imposible. Amen! Kaya, ito po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. We need to help each other, not coming from our pockets, but coming from our hearts. Yung kung maibibigay ng bulsa, mauubos. Pero yung maibibigay ng puso, kailanman ay hindi mauubos. Mawawala ng bulsa,
Pero kapag ang tao may Diyos sa puso, laging may ibibigay. Tandaan natin, hindi lamang pera ang pwedeng ibigay. Pwede tayo magbigay ng time, talent, and treasure. Napakaganda po ng ayos po ng simbahan niya sa totoo lang. Hindi ako pa ako nakakita ng nagpiyesa na ganito kaganda. Iyapang niyo talaga. At ito po ba'y ginawa lamang ni Father Al at Father Gabby? Hindi. Sino gumawa? Sino niyo po? Why? Because you have given your time, you have given your talent, you have given your treasure. Yung 3 T's na sinasabi natin sa stewardship. Pero tandaan po natin, the 3 T's, time, talent, and treasure, mauubos yan pag walang isa pang letter T, big T. Ano yun? Trust. Can you say the word trust? Trust in the Lord. Yun po, we need ito po. This Mass is our offering to God. Trusting in the mighty power of the Lord. That everything we do, everything we share, everything we give, everything we plant, and everything we harvest will be for the glory of God. Trust in the Lord. Yun po yung una. When we trust in the Lord, we will never run out of giving our time, our talent, and our treasure. Amen. Bakit? Sapagat ang Diyos nagbibigay seksek, lig-lig at bumagsak pa. So mga kapatid, ito yung fiesta natin. Sa fiestang ito, can you please raise your right hand, please, together with me. Raise your right hand and say with me, Lord, as we celebrate the feast of Our Lady, we proclaim to you our trust with gratitude that we may give from the heart our treasure, our talent, and our time. Bless us, Lord, with a deep disposition, open attitude to your most holy will as your chosen people. Amen. For the Lord, let us give Him a warm round of applause, please. Ngayon po, mga kapatid, no? So, sa nakita po natin, 5. By a number of bread and a fish, the miracle of feeding of 5,000 happened. 5 lang yun. 2 lang yun. Mga kapatid, the same miracle will take place if we continue opening our heart to the ever-loving God in our hearts. Maibida ko lang po, nung po ako inatake sa Amerika, noong August 30, September 2, and then September 3, nung ako po ay nasa ICU, lupot na lupot po ako. Ang alam ko, mamamatay ako nag-iisa sa ICU, September 2, 9 in the evening. And then, nung gabi po na yun, dahil po sa sakit na lalo ko, nakatulog po ako, nakita ko si Jesus. Mamamatay na ako talaga sa rin ko. Nakita ko siya, nag-uusap po kami, dahil sinabi ko, lukot na lukot ako, ako'y nag-iisa. Sabi niya sa akin, Elmer, simula nung nabuhay ka at dumating ako sa iyo, kailanman hindi ka nag-isa. Pakiramdam mo, nag-iisa ka, pero kasama mo ako. Gusto ko po sabihin sa inyo yun, baka meron po sa atin feeling nag-iisa. Nag-i-emote ka pa. Pa-cry ka pa. Pwede naman umiyak, pwede malungkot. Pero, hindi po pala makikita ng mata ng katawan si Jesus. Makikita lang siya ng mata ng pananampalataya. At nung namamatay ako, sila sabi niya, wala man yung hinahanap mo,
narito ako, pinakamahalaga Ako na sa buhay mo. diti. Sa piyestang ito, Naman, sinasabi ng Diyos sa atin, isa pa. ang pinakamahalaga sa buhay, ang pinakamayamang tao ay hindi yung taong maraming pera. Kung hindi, ang pinakamayamang tao ay ang taong may Diyos sa kanyang puso. At ang pinakamahirap na tao, hindi yung walang ari-arian, kundi yung walang Diyos sa buhay. This feast tells us we are rich by the mercy, by the compassion, by the love of God. Why? Because we have God in our hearts. Because we have God in our hearts, I'd like to ask you to please let us continuously pray for all those people affected by typhoon. No? Lalo po sa Greater Manila area. Hihingi